Bago ka mag-scroll, bago mo isara ang video, hayaan mong itanong ko muna ito sa'yo. Kailan ka huling tumigil, hindi para sumuko, kundi para obserbahan kung sino talaga ang may control? Kung pakiramdam mo ay palagi kang nagbibigay, palagi kang nag-adjust, palagi kang naghahabol, pero parang ikaw pa rin ang nauubos. Ang video na ito ay hindi aksidente. Hindi ito tungkol sa panlalamig. Hindi ito tungkol sa manipulation. Ito ay tungkol sa kapangyarihang unti-unti mong binibigay at kung paano mo ito babawiin. Kaya kung handa kang marinig ang mga katotohanang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel at manatili hanggang dulo dahil ang huling bahagi nito ang pinakamahirap at pinakamakakapagpalaya. Ngayon, huminga ka ng malalim at pumasok tayo sa unang katotohanang nagbabago ng lahat. Paghabol number 1, ang katotohanang ayaw mong marinig. May isang katotohanan na bihirang aminin ng tao. At kung aaminin man nila, madalas ay huli na. Maraming tao ang lumalakad sa mundo na pilit ipinapakita ang kanilang halaga sa iba, hindi sa sarili. Pinapakita mo ang kabutihan mo, ang atensyon mo, ang oras mo. Pero sa huli, parang wala rin lang na ipapakita sa kanila. Ang mas pinagtutuunan mo ng pansin ng isang tao, mas nawawala ang respeto nila sa'yo. Parang tubig sa palanggana. Kapag sobrang ibinuhos mo, wala nang natitira para sa'yo. At ang mas pilit mong patunayan ang halaga mo, mas lalo kang nagiging invisible. Hindi ka na nila nakikita bilang isang tao na may sariling mundo. Nakikita ka na lang bilang bagay na laging available. Kung masakit pakinggan, mabuti. Ibig sabihin, tama ang tinatamaan nito at mas mabuti pa kung tatanggapin mo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa katotohanang matagal mo nang tinatago sa sarili mo. Ikaw na nanonood ngayon, alam kong may iniisip ka, isang pangalan, isang mukha, isang taong hindi ka na pinapansin tulad ng dati. At sa loob mo may tanong na paulit-ulit na bumabalik, ano bang mali sa akin? Bakit hindi nila nakikita ang effort ko? Bakit parang wala akong halaga sa kanila? Pero baka mali ang tanong. Baka ang dapat mong itanong ay, bakit ko ibinibigay ang kapangyarihan ko sa isang taong hindi naman ito hinihingi? Pausuhin mo ito sa sarili mo. Bakit ba patuloy kang naghahabol sa kanilang approval? Bakit parang mas malakas ang kanilang opinyon kaysa sa boses mo sa loob? Bakit ang kaligayahan mo ay nakatali sa desisyon ng iba, sa halip na sa sarili mong pagkatao? Kung titingnan mo ng maigi, makikita mo, ang totoo ang hinahanap mo ay hindi sila. Ang hinahanap mo ay pagkakakilanlan at halaga, pero sa maling paraan. At dito nagsisimula ang unang hakbang, ang tanggapin na ang kapangyarihan na palagi mong ibinibigay sa iba ay pwede mong hawakan para sa sarili mo. Kapag naiintindihan mo ito, magiging malinaw na ang lahat ng paghihirap, lahat ng pagod, lahat ng lungkot, ay hindi para patunayan sa kanila na karapat-dapat ka. Ito ay para patunayan sa sarili mo. Paghabol number 2, ang stoic na pagtingin sa sakit. Noong sinaunang panahon, ang mga stoic ay may simpleng paniniwala. Hindi ka nasasaktan ng mga pangyayari. Nasasaktan ka ng kahulugan na ibinibigay mo sa mga ito. Isipin mo ito, kapag may hindi ka nakuhang reply sa text o hindi ka pinili sa isang mahalagang pagkakataon, ang sakit na nararamdaman mo ay hindi dahil sa aksyon ng ibang tao, kundi dahil pinili mong gawing sukatan ng halaga mo ang opinyon nila. Kapag hindi ka nireplyan, hindi iyon insulto, maliban kung ginawa mo itong insulto sa sarili mo. Kapag hindi ka pinili, hindi iyon patunay na kulang ka, maliban kung doon mo ibinase ang halaga mo. Ang mundo ay walang obligasyon na igalang ka o pahalagahan ka. Ang obligasyon mo ay igalang at pahalagahan ang sarili mo. Ngunit dito pumapasok ang mas hindi komportableng katotohanan. Marami sa atin ang itinataas ang ibang tao sa pedestal, hindi dahil espesyal sila, kundi dahil kinikilala natin ang sarili natin sa kanila. Ipinapakita natin ang ating halaga sa pamamagitan ng kanilang approval. At sa bawat pagkakataon na hindi ito ibinabalik, mas lalo tayong nasasaktan. Ang Stoicism, sa simpleng salita, ay nagtuturo ng isang napakasakit pero napakalakas na konsepto. Ang kapangyarihan ng iyong emosyon ay nasa iyo lamang. Kapag naiintindihan mo ito, mababago ang lahat ng pananaw mo. Ang rejection ay hindi kaaway. Ang pagtanggi ay hindi pagkukulang. Ang katahimikan ng iba ay hindi kahinaan mo. Isa pang mahalagang punto,
Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi lamang dahil sa iba. Ito rin ay dahil sa habit na paulit-ulit mong binibigay ang kontrol sa iyong damdamin sa labas ng sarili mo. At ang unang hakbang para makalaya mula rito ay hindi ang piliting baguhin ng ibang tao, kundi ang baguhin ang kahulugan na ibinibigay mo sa kanilang mga kilos. Kapag natutunan mo ito, unti-unti mong mauunawaan na ang mundo ay hindi makakasira sa iyo maliban kung pinapayagan mo. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, hindi sa kanilang approval. Paghabol number 3, ang lihim na addiction sa paghahabol extended. May bahagi sa iyo na nasasanay sa rejection. May bahagi sa iyo na nagiging addict sa paghahabol. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil doon ka nakakaramdam ng saysay. Kapag humahabol ka, pakiramdam mo ay may kontrol ka. Kapag pinapansin ka nila kahit kaunti, may pakiramdam ka ng validation na tila ba sinasabi sa iyo, mahalaga ka, karapat-dapat ka. Ngunit dito nagtatago ang nakaka-addict na cycle. Hindi mo na talaga hinahanap ang tao. Hinahanap mo na lang ang pakiramdam na may halaga ka. Sinabi ni Friedrich Nietzsche minsan, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ngunit paano kung mali ang why mo? Paano kung ang dahilan kung bakit ka patuloy na humahabol ay hindi pagmamahal, kundi takot na maging mag-isa? Isipin mo, bawat text na sinusubukan mong patunayan, bawat effort na ibinibigay mo, bawat pag-a-adjust mo sa kanilang mood, lahat ito ay nagiging pampalubag ng iyong takot sa sarili. Nagiging panlaban sa tanong na matagal mo nang iniiwasan. Sapat ba ako kung wala silang pumili sa akin? Ang nakakatakot na bahagi. Kahit alam mo na masakit ang paghahabol, paulit-ulit mo itong ginagawa. At parang reward system ng utak mo. Kapag may kaunting atensyon, may dopamine na pumapasok, nakasanayan mo na ito. Ito ang lihim na adiksyon, hindi sa tao kundi sa pakiramdam na may kontrol ka sa sarili mo. Kahit ilusyon lang. Ngunit kapag tiningnan mo ng malalim, mahahanap mo ang isang mas brutal na katotohanan. Ang lahat ng paghihirap at pagod mo ay hindi nagmula sa kanila, nagmula sa loob mo, sa takot na makaharap ang sarili mo. Sa panik ng katahimikan, kapag wala kang pinaghahabulan, sa kakulangan ng internal grounding, ang kakayahang tumayo sa sariling sentro nang hindi umaasa sa iba. At dito pumapasok ang unang hakbang ng Stoic wisdom. Ang malaman na ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ay ikaw mismo ang may hawak. Hindi nila hawak ang damdamin mo. Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kapag napagtanto mo ito, kahit na unang hakbang ay masakit, makikita mo rin na sa wakas, may kontrol ka pa rin. Sa bawat sandali na hindi ka umiikot sa kanilang desisyon, unti-unti mong nararamdaman ang isang bagay na mas malakas kaysa anumang atensyon na pwede nilang ibigay, ang kalayaan sa sariling emosyon at validation. Paghabol number 4. Bakit mas naumay ang tao sa laging available? Isipin mo ito. Kapag may taong palaging available, palaging nag-a-adjust, palaging nandyan, hindi sila nagiging mahalaga. Nagiging background noise sila. Parang lampara na lagi mong sinisindihan. Hindi mo man lang pinapansin ang liwanag, naroon lang siya sa tabi. Hindi mo na nakikita ang halaga niya dahil palaging nandyan siya. Masakit pakinggan pero totoo, kapag sobra kang laging present, sobra kang responsive, sobra kang nag-a-adjust sa mood at gusto ng ibang tao, ang utak nila, ang subconscious nila natututo na hindi ka na isang prize, kundi isang predictable na fixture. Hindi na exciting, hindi na intriguing. Kaya habang ginagawa mo ang lahat para mapalapit sila sa iyo, lalo mo lang nilalayo ang pagkahumaling nila. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil wala ka ng misteryo. Wala ng gravity na kanilang nararamdaman. Si Plato ay may konsepto ng eros, ang pagnanasa, ang paghahangad. Ayon sa kanya, ang pagnanasa ay hindi nabubuhay sa kasiguraduhan. Ang pagnanasa ay lumalakas sa kawalan, sa distansya, sa misteryo. Kapag palaging present ang tao, wala ng distansya. Kapag palaging predictable ang iyong kilos, wala ng misteryo. At sa bawat sandali na pinupuno mo ang puwang nila ng sobra mong availability, unti-unti mong pinapatay ang spark na dati nilang nararamdaman. Isipin mo ang isang relasyon o pagkakaibigan. Ang taong laging nagmamadaling sagutin ang text mo, laging pumapayag sa bawat request mo, lahat ng effort mo ay naging automatic. Sa umpisa maganda ito, parang napakagaan ng connection. Pero paglipas ng panahon, nagiging taken for granted ang lahat ng effort na iyon. Ang pagnanasa, ang excitement, at kahit ang respeto unti-unting kumukupas.
Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil kulang ka sa halaga, kundi dahil wala ka nang iniingatang sarili para sa sarili mo. Kapag lagi kang nag-a-adjust sa kanila, hindi mo na pinapahalagahan ang sarili mong boundaries, ang sariling dignidad, ang sariling gravity. At kapag nawala iyon, napapansin ito ng iba. Hindi consciously man, subconsciously, at nagiging sanhi ng pag-uumpisa ng kawalan ng interes. Ang mapait na katotohanan, kung palagi kang available, hindi ka nagiging premyo sa buhay nila, nagiging utility ka lang. At kung utility ka lang, hindi ka mahalaga. Kaya ang unang hakbang para makabalik sa sariling kapangyarihan ay hindi maging palaging available. Hindi ibig sabihin ay maging malupit o cold. Ibig sabihin alagaan ang sarili, igalang ang sariling oras at espasyo, at lumikha ng distansya na nagbibigay daan sa misteryo at pagnanasa. Kapag naintindihan mo ito, malalaman mo na ang paghihintay at pagiging selective ay hindi pagiging manipulative. Ito ay pagpapalakas sa sariling gravity. At sa huli ang mundo ang unti-unting lalapit sa iyo. Paghabol number 5, ang aral ni Diogenes at ang tunay na kumpiyansa. May isang kwento tungkol kay Diogenes, isang radikal na stoic, isang tao na hindi natatakot sa opinyon ng mundo, kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng iba. Isang araw nilapitan siya ni Alexander the Great, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo noon. Iniabot ni Alexander ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan at karangalan at sinabi, "Humiling ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo." Marahil ay inasahan ni Alexander na humiling si Diogenes ng palasyo, yaman o titulo. Ngunit ang sagot ni Diogenes ay payak, matindi at walang kinatatakutan. Tumabi ka, natatakpan mo ang araw. Sa simpleng sagot na iyon, ipinakita ni Diogenes ang isang napakalalim na aral. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, tinanggihan. Hindi dahil mayabang si Diogenes, hindi rin dahil sadyang gusto niyang magpabida, kundi dahil buo na siya. Hindi na niya kailangan ng sinuman para patunayan ang kanyang halaga. Hindi na niya kailangan ng validation, approval o paghahabol mula sa iba. Kapag tinitingnan natin ang sitwasyon mula sa lente ng modernong buhay, ilang beses ka na bang nag-adjust sa opinyon ng iba? Ilang beses ka nang nagbago ng sarili mo para lamang mapasaya ang ibang tao? Ilang beses mo nang inihinto ang sarili mo para umayon sa expectations nila? Si Diogenes ay nagpakita ng kabaligtaran. Isang tao na kumpleto sa sarili, isang tao na may sariling gravity, isang tao na hindi nagtatago sa opinyon ng iba. At iyon ang nakakatakot sa mga tao. Hindi ang kanyang yaman o titulong makapangyarihan, kundi ang kapangyarihan niya sa sarili. Kapangyarihan na hindi nakadepende sa kahit sino. Kapangyarihan na hindi matitinag ng papuri o ng panlalamang. Sa mundo ngayon, kung saan lahat ay nakafocus sa likes, comments, messages at validation, ang lesson ni Diogenes ay mas mahalaga kaysa dati. Ang tunay na kalayaan at kumpiyansa ay nagsisimula kapag hindi mo hinahanap ang approval ng iba. At dito ka magsisimulang makita ang ibang perspektibo. Ang taong hindi humahabol, ang taong may sariling gravity, ay hindi lamang nakakaakit, nagiging hindi matitinag sa anumang rejection at hindi nasasaktan sa pagkawala. Kapag naiintindihan mo ito, maiintindihan mo rin kung bakit ang mga taong palaging nag-a-adjust, palaging naghahabol, ay madalas nauumay, nawawala ang respect at unti-unting napapalayo sa mga tao. Ang simpleng tanong na iniwan ni Diogenes sa mundo, sino ba talaga ang may kontrol? Ang taong humahabol o ang taong buo sa sarili, ay nananatiling matindi at masakit at dapat mong pag-isipan sa bawat hakbang mo sa buhay. Paghabol number 6. Ano ang nangyayari kapag tumigil ka? Kapag tumigil kang humabol, may dalawang bagay na mangyayari. Una, may mga taong tuluyang mawawala. Masakit yun. Masakit dahil sa loob mo, may tinig na sinasabi, siguro ay may mali sa akin, siguro ay kulang ako, siguro ay hindi ako karapat-dapat. At iyan ang unang realidad na kailangan mong harapin. Ang pagkawala ay hindi laging pisikal o panlabas lamang. Ito rin ay pagkawala ng ilusyon na ang ibang tao ang nagdidikta ng halaga mo. Ngunit habang masakit sa umpisa, ito rin ang simula ng pagbabalik sa sarili mo. Dahil kapag nawala ang taong hindi pinapahalagahan ang sarili mo, nagkakaroon ka ng espasyo para sa sarili mo, para sa kapayapaan, at para sa katotohanan. Ngunit narito ang twist at ang mas mahalagang pangyayari, may babalik at hindi sila babalik
dahil minanipula mo ang kanilang damdamin. Hindi rin dahil naglaro ka ng mind games o nagpakita ng cold indifference. Babalik sila o makikita nila ang halaga mo. Dahil sa wakas nakita kanilang may sariling sentro ng gravity. Hindi ka na umiikot sa kanilang mood, opinion o attention. Hindi ka na reactive sa kanilang choices. Nakikita kanilang kumpleto, buo at hindi nasasaktan ng kanilang kawalan. Sa madaling salita, kapag natutunan mo ang kapangyarihan ng katahimikan at pagiging hindi maaapektuhan, nagiging magnetic ka sa paraan na hindi pwedeng pilitin o peke. Si Machiavelli ay madalas maling intindihin. Hindi niya sinabing maging masama ka o manloko ng ibang tao. Ang sinasabi niya sa The Prince ay mas simple. Ang mundo ay gumagalang sa mga taong hindi madaling galawin. Kapag naiintindihan mo ito, sa konteksto ng relasyon o social dynamics, makikita mo na ang hindi paghabol, ang pagpapahalaga sa sarili, at ang pagtigil sa paulit-ulit na pagsunod ay hindi kawalan ng pakiramdam, kundi isang uri ng kapangyarihan. Isipin mo, kung palaging umiikot ang mundo mo sa ibang tao, palaging reactive ka sa mood nila, palaging naghahanap ng approval, nakakalimutan mo ang gravity mo. Ngunit kapag natutunan mong magpahinga, mag-focus sa sarili, at huwag ipilit ang atensyon o pagmamahal ng iba, ang gravity na iyon, na matagal mo nang iniiwasan ay unti-unting bumabalik. Ang pinakamahalagang lesson, hindi lahat ng babalik ay dahil gusto ka nila, ngunit babalik ang respeto at pansin dahil nakikita nila ang isang taong hindi na basta-basta naiimpluwensyahan. At sa huli, iyon ang pinakamalakas na kapangyarihan, ang kontrolin ang sarili mo at hindi ang ibang tao. Kapag naiintindihan mo ito, ang dating sakit ng pagtigil sa paghahabol nagiging pagkakataon para bumuo ng sarili mong imperyo ng dignity at self-respect. At iyon ang tunay na reward na mas mahalaga kaysa sa anumang atensyon o pagmamahal na hinahanap mo sa labas. Paghabol number 7. Ang tunay na dahilan kung bakit ka natatakot tumigil. Ngunit heto ang twist na hindi sinasabi ng karamihan. Ang tunay na dahilan kung bakit ka natatakot tumigil sa paghahabol ay hindi dahil mawawala sila, kundi dahil maiiwan ka mag-isa sa sarili mo. At heto ang masakit ngunit totoo, sa bawat sandali na hawak mo ang kanilang attention, naiiwasan mo ang konfrontasyon sa sarili mo. Hindi mo naririnig ang mga tanong na matagal mo nang sinasawalang bahala. Sapat ba ako kung wala silang pumili sa akin? Kaya ko bang harapin ang katahimikan ng sarili ko? Ano ba talaga ang halaga ko kung wala silang validation? At kapag tumigil ka, kapag nagbigay ka ng espasyo, hindi sa kanila kundi sa sarili mo, dun mo maririnig ang lahat ng matagal mo nang iniiwasan. Ang pagod na hindi mo pinapansin, ang insecurity na pinagsisiksikan mo sa ilalim ng maskara, ang kakulangan ng tapang na harapin ang tunay mong damdamin. Sa umpisa, masakit ito. Parang mundo mo ay nauubos sa katahimikan. Parang may kulang, parang may nawawala. Parang may banta na hindi mo kayang tiisin. Pero ito rin ang punto kung saan nagsisimula ang stoic discipline. Hindi ito para maging cold o distant. Hindi ito para iwasan ang mundo o saktan ang iba. Ito ay para maging malaya. Malaya mula sa ilusyon na ang halaga mo ay nakadepende sa desisyon o opinyon ng iba. Malaya mula sa panliligalig ng pangangailangan na patunayan ang sarili sa bawat tao na dumarating sa buhay mo. Malaya sa dependency sa atensyon at sa validation na mababali lamang. Kapag naiintindihan mo ito, kahit unang hakbang ay parang pagsalungat sa instincts mo, magkakaroon ka ng kakaibang kapangyarihan. Ang katahimikan na dati ay nakakatakot, ngayon ay nagsisilbing lakas. Ang pagiging mag-isa sa sarili mo ay hindi kahinaan. Ito ang pundasyon ng tunay na self-respect. Sa bawat sandali na natutunan mong harapin ang sariling katahimikan, unti-unti mong mararamdaman ang tunay na peace at control. Ang takot sa pagkawala ay nagiging kalinawan. Ang panic sa rejection ay nagiging tiwala sa sarili at ang dependency sa ibang tao ay nagiging gravity na nagmumula sa loob mo. At doon sa gitna ng katahimikan, sa pagitan ng takot at introspection, doon mo unti-unting matututunan ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan na kahit walang pumipili sa'yo, kahit wala silang validation, ikaw ay sapat, buong-buo, malaya. Paghabol number 8, kapag ang sarili mo na ang pinipili mo. Kapag minahal mo ang sarili mo hindi bilang konsepto, kundi bilang practice,
Hindi lang pangarap o ideya kundi aktwal na ginagawa sa araw-araw, sa katahimikan, sa boundaries, sa dignidad. May kakaibang nangyayari. Hindi mo na hinahabol ang atensyon ng iba. Hindi mo na sinusubukang kontrolin ang kanilang opinion o approval. Hindi mo na iniikot ang mundo mo sa mood nila o sa desisyon nila. Sa halip, nakatuon ka sa sariling sentro, sa sariling halaga, sa sariling gravity. At bigla may mga taong kusang lumalapit, hindi dahil pinilit mo, hindi dahil may strategy ka, kundi dahil nakikita nila ang isang bagay na bihira sa mundo, isang tao na kumpleto sa sarili, isang tao na hindi naapektuhan ng kanilang kawalan, isang tao na may dignity at inner strength. At kahit hindi sila lumapit, okay ka pa rin. Hindi ka na natutukso ng pangangailangan para sa validation. Hindi ka na nasasaktan kapag may umalis. At kahit wala silang atensyon na ibinibigay, hindi ka nagiging incomplete. Dahil ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang manalo ng tao. Hindi ito tungkol sa manipulation o mind games o magpawaw sa kanila. Ito ay ang kakayahang hindi mawala ang sarili mo kapag may umalis, ang kakayahang manatili sa sarili mong mundo ng buo at malaya. Kapag na-master mo ito, ang dating takot sa rejection ay nagiging katahimikan. Ang dati mong panik sa pagkawala ng atensyon ay nagiging tiwala sa sarili. Ang dati mong pangangailangan na patunayan ang sarili sa bawat tao ay nagiging inner freedom. Isang gravity na nagmumula sa iyo, hindi sa iba. Isipin mo, isang mundo kung saan hindi ka na umiikot sa approval ng iba. Kung saan kahit sino pa man ang dumating o umalis, ikaw ay buo, ikaw ay malakas, ikaw ay sapat. At iyon ang pinaka-intense na transformation. Hindi mo na hinahabol ang iba ang kusang hahabol sa iyo. At sa katahimikan at pagpipili sa sarili, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng taong humahabol sa iyo, kundi sa kakayahang manatiling buo, malaya at hindi nasasaktan ng pagkawala. Bago tayo pumasok sa huling bahagi ng video na ito, hayaan mo munang itanong ko sa iyo, kailan ka huling tumigil, hindi para sumuko, kundi para tunay na maramdaman ang sarili mo? Kailan ka huling nanahimik at hinayaang maramdaman ang lahat ng iniwasang damdamin nang hindi iniikot ang mundo mo sa desisyon ng iba? Kung handa ka nang matutunan ang pinakamalakas na aral sa lahat ng relasyon, sa mga tao at sa buhay mo, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel at i-hit ang bell icon para hindi mo palampasin ang susunod na episode. Huwag kang aalis. Dahil ang huling bahagi nito, ang magbibigay ng tunay na kapangyarihan sa loob mo, isang kapangyarihan na hindi kailanman nakadepende sa iba. Ngayon, huminga ng malalim at pumasok tayo sa huling katotohanan. Paghabol number 9, ang tahimik na konklusyon. Kaya kung naririnig mo ito ngayon at pakiramdam mo ay parang hinuhubaran ka ng katotohanan, huwag kang tumakbo. Tumigil ka, manahimik ka, at hayaan mong bumalik ang iyong sentro. Hayaan mong mabuo ang lakas na hindi kailanman kailangan ng paghahabol. Dahil minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi paggawa ng kahit ano. Huwag kang matakot sa katahimikan. Huwag kang matakot sa puwang na lumilikha sa pagitan mo at ng iba. Huwag kang matakot sa panlalamig, sa rejection, o sa pagkawala ng atensyon. Sa katahimikan, doon mo maririnig ang boses ng sarili mo. Ang boses na matagal mong iniiwasan, ang boses na nagtuturo ng kung sino ka talaga kapag walang nakatingin sa iyo. Dito nagsisimula ang tunay na transformation. Hindi ka na reactive, hindi ka na umaasa sa validation, hindi ka na nakatali sa moods, opinion o desisyon ng ibang tao. Sa katahimikan at sa pagtigil, mararamdaman mo ang unti-unting pag-igting ng iyong inner gravity, isang lakas na hindi kayang gambalain ng papuri o insulto, isang kapangyarihan na walang makakaalis kahit sino pa man ang umalis sa buhay mo. At kapag natutunan mo ito, unti-unti mong mapapansin, ang mundo ay unti-unting bumabalik sa iyo. Hindi dahil pinilit mo, hindi dahil nagpakita ka ng strategy, bumabalik ito dahil nakakita ang mundo ng isang taong buo, malaya at may sariling gravity. Ang pinakamalakas na aral na maari mong dalhin sa buhay. Ang kapangyarihan ay hindi nasa paghahabol sa iba. Nasa kakayahan mong manatiling buo sa sarili mo. At iyon ang dahilan kung bakit ang tahimik na galaw, ang paghinga, ang pananatiling steady, ang hindi paghabol, ay minsan ang pinakamalakas na aksyon na magagawa mo. Ito ang wakas, ngunit sa parehong sandali, ito rin ang simula ng isang buhay
na hindi nakadepende sa iba. Isang buhay kung saan ikaw ay sentro ng sarili mong mundo. Isang buhay kung saan ang iyong lakas ay hindi kailanman pwede sirain ng kahit sino.